Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to the Manila Cathedral. You look at the people at your side and greet them, good morning. And also, I would like to say good morning to those who are following us online, whether they are at their homes or working or traveling. We remember you, and we hope that there will be time that you will be able to come to the church in person to celebrate the Eucharist. My dear sisters and brothers, our readings this morning are about food. It's about food. The first reading tells about manna in the desert. They were traveling, they were on a journey, and God gave them food in the form of manna. In the second reading and in the gospel, it's about bread of life. So, let us talk about food. There are three things that I can say about food. Number one is you need to eat in order to live. Kailangan kumain para mabuhay. At palagay ko sa marami sa atin, hindi naman yun problema. Mahilig tayong kumain. Yung iba nga, hindi they eat in order to live, kundi they live in order to eat. No, baligtad. So, sabi nga kung gusto mong magnegosyo, gawin mong ang pagtitinda ng pagkain ang negosyo mo. Hindi ka malulugi, basta't masarap ka lang magluto. Because people eat. And for Filipinos, it's not enough that you eat 3 times. Meron ng breakfast, meron ng tanghalian, meron pang hapunan, and in between, meron pang merienda. At bago matulog, meron pang midnight snack. Talaga rin naman, ang tindi. Pagkatapos sasabihin nyo, ay, bakit tumataba ako? No, kain ka ng kain eh. No? So, in order to live, we eat. The second point that I would like to say about food is, it's not just eating. We have to eat quality food. We have to eat nutritious food. May mga bata dito, no? Taas nga yung kamay ng mga bata. No, okay. Kumakain ba kayo ng gulay? Nako, napakahirap pakainin ng gulay ang mga bata. Gusto nila meat, chicken joy. Pero hindi lamang kinakailangan kumain ng tamang pagkain. Masustansyang pagkain. At iniiwasan natin yung mga pagkaing bawal sa atin. Hindi maganda para sa ating katawan. Hindi lahat ng pagkain dapat nating kainin. Sasabihin sa iyo ng doktor mo, medyo mataas ang cholesterol number mo bawas-bawas ng red meat. Bawas-bawas ng pagkain ng may taba. Pagkatapos sasabihin mo, Dok, yung pa naman ang masarap yung baka na merong kaunting taba na pag inalog mo parang jelly. Yan. Sige. Hala, banat. Lechon. Ang lutong-lutong ng balat. Napapansin ko, naglalawa yung iba sa inyo, ha? Okay. Pero sasabihin ng doktor mo, bawal yan sa iyo. You know, minsan, iba sa inyo siguro merong gout, no? Welcome to the club, no? Okay? Biglang kinabukasan, ang sakit-sakit nung toe mo, no? Daliri mo sa paa, tatanungin mo, ano ba yung huli kong kinain? Yan. Ano ba yung trigger food? So yung mga bagay na yon, kahit masarap, iniiwasan. Sapagkat hindi lamang dapat kumain, dapat ding kumain ng masustansyang pagkain. Masarap ang cake,
pero mabubuhay ka ba sa cake lang? Masarap ang lechon, pero papatayin ka niyan. So we need to eat in order to live, number one. We need also to eat quality food. At pangatlo, what we eat should be seen in the effect of it in our body. In other words, kapag kumakain ka, dapat nakikita ito sa katawan mo. Lumalakas ang katawan mo, sumisigla ang katawan mo, gumaganda ang balat mo. Kaya kumisan yung mga nanay, magrireklamo yung anak ko, pinakain ko na ng mga masustansyang pagkain, pero bakit ganon? Hindi pa rin tumataba. We expect something, an effect when we eat. Kaya nga, hindi ba kapag may sakit, sasabihin, o kainin mo to, o higupin mo tong sabaw na to para lumakas ang katawan mo. Because when we eat, it is expected that what we eat will have an effect in us. Now, let me put these 3 points vis-a-vis the Eucharist. Number 1, we eat in order to live. We eat the Eucharist in order to have eternal life. That is very, very clear in the gospel. Towards the end, Jesus said, whoever eats this bread will live forever. Hindi lamang mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng katawan ni Kristo ay hindi lamang magkakaroon ng mahabang buhay. Kasi yun namang kumakain ng banal na komunyon, tayo, no? Lahat naman tayo mamamatay eh. But the Eucharist does not promise us life. The Eucharist promises us eternal life. We eat the Eucharist in order to live. Alam nyo, noong year 303, matagal na yun, 303, pinag-uusig ang mga Kristiyano, pinag-utos ni Emperador Diocletian, lahat ng mga Kristiyano patayin, usigin, maliban kung tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Maliban kung tatalikuran nila si Kristo. Maliban kung ihihinto nila ang ginagawa nilang mga misa-misa. 49 Christians were caught, were made captives, and they were asked to renounce the Eucharist. They were asked to renounce the Lord. And they said, this 49, sine Dominico non possumus. Sine Dominico non possumus. Without Sunday, we cannot live. Without Sunday. Sunday meaning the Eucharist, the Sunday celebration of the Eucharist. Without the Eucharist, we cannot live. Hindi kami mabubuhay kung wala ang Eucharistia. I wonder how many of Catholics have that same belief. Alam nyo, tinitingnan ko ang loob ng katedral, no? Halos puno tayo. Itong alas 10 at alas 6 ang talagang napupuno ang katedral. Dapat masaya na ako kasi puno tayo. Pero may pag-aalinlangan sa aking puso. Bakit? Ito lang ba ang mga Katoliko? Hindi. You're not even 1%. Where are the others? They are somewhere else. Maybe some of them are still sleeping. Bakit? Wala bang kahalagahan sa kanila ang araw ng linggo?
Parang hindi na nila masasabing, kung walang araw ng linggo, hindi kami mabubuhay. Baka yung iba sabi, kung araw ng linggo, pahinga kami, walang pasok. You see, the Eucharist is so essential in our lives that without it, we cannot live. Kaya yung sinasabi ko kanina, hindi lamang dapat pagkain, dapat masustansyang pagkain. Ang sustansyang ito ay ipinibigay ng Eucharistia. When we frequently receive the sacrament of the Eucharist, we are strengthened, especially against temptation. Kung nanamnamin natin ang Eucharistia ang ating tinatanggap, bibigyan tayo ng lakas nito upang paglabanan ang mga tukso. But the last point I would like to emphasize is this: the Eucharist that we receive should change us. The Eucharist that we receive should make us better persons. Di ba? Sabi nga kapag kumakain ka, nakikita to sa iyong katawan. Kapag tayo ba'y tumatanggap ng banal na Eucharistia, nakikita ba ang bunga nito sa ating buhay? Baka naman mga minamahal kong kapatid, linggo-linggo tayo nagsisimba, nagkukomunyon tayo every time na tayo magsimba. Yung iba nga dito, araw-araw pang magsimba, araw-araw pang nagkukomunyon. Nababago ba kayo? Nababago ba tayo ng pagtanggap na ito? Kung dati-rati ay mainitin ang ulo mo, mga mumunting bagay, kinaasaran mo, sa pagtanggap mo ba ng banal na Eucharistia, nababawasan ang iyong pagiging mainitin ng ulo? Dati-rati siguro, chismoso at chismosa ka. Nagkakalat ka ng mga fake news. Ang dali-dali mong maniwala sa mga nababasa mo. Hindi ka nag-iisip. At kung minsan, sinasabi na sa iyo ang totoo, ayaw mo pang maniwala. Kung minsan, inaakay ka na sa katotohanan, ipinagpipilitan mo pa rin ang iyong maling paniniwala. Hindi ako babanggit kung anong grupo kayo. Pero, hindi ba't nakakainis? May mga ganon, pinapaliwanagan mo na, pinapakitaan mo ng ebidensya, tinuturo mo na ang totoo, pero ipagpipilitan pa ang kanilang tama, ang kanilang paniniwala. At ang iba dyan, nagsisimba linggo-linggo. You see, when we eat the Eucharist, this Eucharist should change us. Alam niyo, kapag kayo kumain, yung ordinaryong pagkain, tinapay, kanin, ulam, hindi ba? Pag ito'y isinubo natin, nilunon natin, nginuya natin, nagiging bahagi ito ng katawan natin. Hindi mo na makikita yung kanin. Ang makikita mo ay yung ikaw. Wala naman ako nakitang naglalakad na merong kanin dito, no? Okay? O merong manok dito. No? Nawala na yon. Naging bahagi na yon ng kanyang katawan. The food has been changed. Sa Eucharistia, baligtad. Kapag tayo ang kumain, si Kristo hindi nawawala. Tayo ang nagbabago. Tayo ang dapat na nagbabago. Pero nakakalungkot, hindi sa lahat ng pagkakataon, binabago tayo ng Eucharistia. At yan ang hamon sa atin. Whenever we receive the Holy Eucharist, the Eucharist should make us better versions of ourselves. Kaya nga po, hindi ko sinasabing wag na kayong tumanggap ng komunyon. Ha? Nako, hindi na ako tatanggap ng komunyon kasi hindi din naman ako nagbabago.
Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko ito, sana sa bawat pagtanggap natin ng komunyon, nagsusumikap tayong maging mas mabuti, mas maunawain, mas makatotohanan, mas mapagmahal, mas katulad ni Kristo. Yan ang hamon. That is the challenge. That more and more we become like Christ. Amen.